Grabe naman 'to. Sabi nila, oo, mas gusto pang magbayad ng mahal sa feng shui expert. Hindi raw dapat magtipid ang mga nagsasagawa ng bahay. Pagdating sa pagkonsulta sa mga eksperto, gaya ng civil engineers, totoo naman yan. Pa ako nga, paggawa ko ng bahay, may civil engineer, may architect ako o di ba? Totoo yan. Pero grabe naman, ito hindi ko nagustuhan. We should follow the minimum engineering standard kapag nagpapagawa tayo ng bahay. Yes, kaya lang kasi yung iba wala kasing pambayad. Lalo na yung mga sinasabi nila, nandun lang naman sa, hindi naman sila masisita, kaya nagkakaganon. Siguro may pagkukulang ang munisipyo din dyan. Pero ito yung pinakaayaw ko sa sinasabi nyo. Kumonsulta tayo sa civil engineer. Yes, tama yan. Minsan kasi yung iba sa atin, mas gusto pang magpakonsulta, magbayad ng mahal sa feng shui expert kaysa sa magpakonsulta sa mga engineers. Ay nako, medyo magre-react lang ako dito. Hindi naman to kami kaugnayan sa politika or something, pero gusto kong mag-react dito. Ganyan naman talaga ang nagiging reaction kapag wala talagang alam sa feng shui. Kasi most probably, ang alam ninyo sa feng shui is parang pampaswerte, yung ganyan, parang maibibless namin yung bahay, parang mailalagay kami sa bahay, magre-ritual kami, gano'n, para maging swerte ang bahay. Which is not. Kasi yan kasi masyadong pinapakita kasi yan sa mga, sa mga celebrated na films, yung mga gano'n, na may feng shui master na gumagawa ng milagro, gano'n. Hindi gano'n ang feng shui. Well, let me explain to you what is feng shui. Unang-una na, did you know that ang mga feng shui master, considered yan sila as engineers of the ancient world? Ibig sabihin, bago pa man dumating din yung mga natural na architectural at saka yung mga engineerings na mga subjects, medyo sumasabay na rin ang mga feng shui master. Pero magkaiba nga lang sila ng approach. Iba kasi talaga ang approach, like yung mga engineers, they rely on numbers, heavily on sciences, like yung mga physics, like yung geometry, etc., etc., etc. While the feng shui master relies heavily on the harmony of the situation of the area. Ibig sabihin, pag magtatayo ka, dapat yung itatayo mo doon sa area na babagay doon sa ecology or doon sa sistema ng area na pagtatayuan mo with regards to nature. O naintindihan nyo na? One good example is ganito. Halimbawa, magtatayo ka sa isang area, nabili mo na yon, di ba? So, nag-consult ka sa feng shui master, yung location mo, may batis, may sapa, dinadaanan ng body of water. Although stable ang earth element niya, kasi ibig sabihin, may dalampasigan siya, na pwede mo naman talagang tayuan, at stable naman, okay na, compacted naman yung soil at saka buhangin, still, ang pinaka-dominant element sa area na yan is water. So, ano ba ang pwedeng makakonquer sa water element? The water element can be conquered by the earth element itself. So, ibig sabihin, dapat pag nagtayo ka sa area na yan, itatayo mo, wag wood element. Pwede rin namang wood element, pero yung buhay na living na wood element, pero mamaya natin pag-usapan yan. Dapat, ang itatayo mo is something made out of concrete, kasi concrete represents earth. Kaya lang kasi, since ang concrete is also unstable by itself, so you have to make it rigid and stronger. How? By using the metal element. So, maglalagay ka ng something metal inside. So, di ba pagka nagbubuhos tayo, may mga bakal sa sa loob at saka sa ilalim. O di ba ngayon, nagigets yun na kung saan nanggaling yung knowledge ng mga engineers? O, kasi, the metal element is born out of earth, and if you combine them together, they can be as strong and will conquer the water element, and then that your house will become very stable, and a stable house is a very good and auspicious house for the coming future. Aside from that, pwede rin natin gamitin ang wood element. Katulad ng sinabi ko kanina, how? Kasi wood element, hindi nga kino-conquer ang water element. Pero it coincides and goes with the water element. Ibig sabihin, harmonious silang dalawa. And you can also use that wood element to make your house stable and more, parang sound ang structure niya. Ibig sabihin, hindi basta-basta magagapi at hindi basta-basta magigiba. How? Because the wood element stabilizes the earth element underneath the water. Gets nyo? Why? Kasi it prevents soil erosion. So sinasabi ko nga sa inyo na ang feng shui is also scientific. So ibig sabihin, beforehand, nakita na ng mga feng shui master noon na wood can stabilize the soil to prevent, landslide. Nape-prevent din niya yung soil erosion sa mga dalampasigan. Nape-prevent din niya yung mga baha, di ba? So nakita na namin, nakita na namin yan bago pa nakita ng mga structural engineers at saka kung ano-ano pang mga architects noon. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na mas minsan, mas mahigpit pa kami. Tapos, before you can buy a lot, sa amin para sa amin lang, bago ka bumili ng lote, it's better to consult a feng shui master. Alam niyo kung bakit? Kasi there are certain locations na hindi nagko-coincide sa pagkatao ninyo or sa personality ninyo. Ibig sabihin na pag tinirahan niyo yung lote na yon, hindi kayo magiging comfortable doon. As a head of the family, yung inyong birthday, yun lagi ang nasusunod, lalo na kapag yung pangalan ninyo ang mapupunta sa titulo. So yun yung mga bagay na yan, yung tinatawag naman na parang sinasabi nyo na magical. No, it's not actually magical. Parang pseudo-scientific din naman siya. May mga situation din naman kasi na talagang nangyayari na parang gusto niyang bilhin nyo na nabili niya na, pero parang nagdududa siya doon sa lugar, pero mas gusto niya pantirahan yung mas pangit na lugar kasi mas nabubuhay siya ng maayos doon kaysa sa binili niyang malaking lugar na parang hindi niya gusto. Gets nyo? So may mga situation kasi at saka may mga reason. Kasi tayo bilang tao, halimbawa,
nandito tayo sa Earth, we are also born with our own personal elements. Katulad ng Lola, I am a pure water element. Ibig sabihin, lahat ng day, months, year ko, puros water. So, pure water element ang Lola. So, may mga tao na they are born under the fire element. So, may mga situation din na may mga lote na nakatayo or nakalocate sa mga elements na yan. So, dapat, medyo kinukonsulta nyo rin muna ang Feng Shui Master kung okay ba yung property na yan o hindi. Pero yun nga lang, kasi yung iba, karamihan kasi naniningil talaga at ang mamahal ng singil ng mga Feng Shui Master. Kaya nga sinasabi nila, pang mayaman lang daw ang Feng Shui. Hindi naman siguro. Hindi naman. Kaya lang kasi talaga, kung yung engineer nga, tsaka yung architect nga, naniningil din, di ba? Pero kasi, there are certain person, pinag-aaralan din kasi. Actually, sa Taiwan, kurso ang Feng Shui. Sa Taiwan. So, mahal talaga ang binabayad din nila para makatapos niyan. Kurso, isa parang kumbaga BS din sa kanila, Bachelor of Science din, parang ganun din sa kanila yan. So, kaya siguro, mahal din ang paniningil nila, lalo na yung mga pure Chinese, na galing sa China, etc. etc. Pagka pinapunta mo nila, inabala mo sila, syempre may bayad kahit papano kasi nang abala ka eh. At saka hindi mo naman binabayaran sa kanila yung serbisyo lang nila, binabayaran mo sa kanila yung magiging future at saka yung comfortability mo dun sa gagawin mong bahay mo. Kaya ganun din naman, yung sa mga architects at saka sa engineers, binabayaran mo rin sa kanila. It's not only for the sound structure, but it's also for the sound, for your own comfort at saka yung parang peace of mind mo dun sa structure na ipapatayo mo. Ganun din naman sa aming mga Feng Shui Master with something else nga lang yun sa amin. Gets nyo na? Sana nalinawan ko kayo ha. So yung mga walang alam pa sa gaano sa Feng Shui Master, huwag nyo naman kaming ipiprejudge na kami yung parang pupunta lang sa bahay tapos magic, ganyan. Oh yes, sometimes we do rituals. Hindi, most of the time we do rituals, but those rituals are prevention, yung parang mga ganon. Pero kasi ako, hindi ako masyado sa ganyan. More on the practical Feng Shui ako. So, ibig sabihin, bigyan ko kayo ng practical Feng Shui. And bawa, yung table nyo, dining table mo. 'Di ba? Tapos sa second floor, doon sa ibabaw ng dining table mo, nakalukit yung comfort room nyo. In Feng Shui, bawal yan. Oo. Pero bakit ko sinabing practical Feng Shui? Kasi ganito yon. Halimbawa, umalog ang lupa, nagkaroon ng lindol. Yung septic na mga tubo nyo doon, pag nag-dislocate yon, natural magkakaroon ng mga butas yon or something. At tutulo yon. Therefore, yung tulo ng comfort room mo sa taas, diretso sa hapagkainan nyo, which is bad Feng Shui yan. O, di ba? So, another good example ng bad Feng Shui. Kaya, dapat minsan talaga kumukonsulta kayo sa amin bago pa ninyo itayo yung bahay ninyo. Kasi, may scientific reason din naman kami. For example, yung sinasabi at yung pinakasikat na alam din ng mga Pilipino is yung ito, bawal magkatapat yung pinto ng kwarto. Oo. Kasi, di ba? Practically, sa Feng Shui, sasabihin nila bawal kasi malas. Yun lang sasabihin nila. Hindi lang dahil sa malas. For example, yung pinto dito sa kabila mag-asawa, yung pinto doon sa kabila mag-asawa. So pagka usually yung mga activity ng bawat isa, nagkakakitaan sila. So nagkakaroon sila ng parang inggitan, malisyahan, mga ganon, nagkakatinginan araw-araw tapos naismiran lang kasi mainit ang ulo ng sa kabila. Most probably laging magkaaway yung dalawang yan na magkatapat ang pinto. So yun yung mga bagay na ginagawa namin ng paraan. For example, pwede mo namang isalisi. Or kapag kagawa na yung area, di pwede natin lagyan ng kortina, di ba? Pero kasi, ang kortina, ang ipe-prevent lang niya yung nakikita ng mata. Paano pag nagpapatugtog na napakalakas yung kabila? Kaya more or less, mas maganda na talaga na bago kayo magtayo, tawagan nyo na kami. Kasi at least, alam nyo na yung mga specifics na hindi nyo dapat itayo at yung dapat yung itayo para ma-prevent na yung ganon. Kasi yung kortina, napaka lang yan eh. Minial lang nung, no, solution na yan. Kasi nga may iba pa naman tayong pwedeng maramdaman. Hindi lang naman yung nakikita, di ba? So, sana naintindihan nyo na. Tawagan nyo Lola. Mapag-uusapan naman natin yan. Charot lang!